nakaraos tayo. Nakatawid tayo. Kaya, Nay, Tay, steady lang kayo niya sa gindi. I love you too. May asip ko yun, ha? Nay, Tay, basta tayo dito chill-chill lang. Real talk lang tayo. Matanong ko lang kayo. Bakit ba kayo naghahanap ng ibang mayor kung meron namang mayor na ako? Iba ka! Easy. Ang puso nyo, nakadikit na yan. Hindi. Kaya ako naman po yung tatanong. Siyempre, nag-aaral ako. Nangangamba din naman ako. Bakit? Sapagkat, yung mga nangaupo, mga mahal ko yan. Opo. Alaga ko po yan. For almost 20 years, inaruga ko yung mga nangaupo. Bakit? Bilang pagtanaw ng utang na loob kay Danny Lacuna. Alam niyo yan. Hindi ko yan kinubli. Hindi ko yan itinalo. Hindi ko yan itinanggi. Tingnan po ninyo. Tayo mga Pilipino, ito isa sa itinatangos ng ilong natin o yung pinagyayabang nating kaugalian sa buong mundo ay ang pagtanaw ng utang. At ang utang na loob, walang katapusang bayaran. Tama ba eh? Tingnan natin, kung totoo ba inalagaan ko yung mga anak ko. Tingnan natin ha. Una, Philip Lacuna. Nakaupo. Lay Lacuna. Dennis Lacuna. Asawa ni ate. Alam mo. Si ate. Ilan sila? Happy. Masaya. Masaya ako na yung hindi nakamit ni Boss Danny sa tulong natin lahat nakamit ng mga anak niya. Pero kung sila ay naging mabuti sa kanilang tungkulin o hindi ako para umusga. Taong bayan ang umusga. Tama po ba? Tingnan ninyo. Maghanap kayo ng kahit isang dumagoso lang sa sityo. Kahit isa lang. Wala. Alam niyo bakit? Isinantabi ko ang mga anak ko. Inuna ko muna yung mga anak. Ano? Yorme, tatanong ka ba ng utang na loob? Ang sagot, opo. Bakit? Pinipino ko. Ganun talaga tayo. Kaya lang, meron lang akong pakiusap. Baka naman kung po pwede, sa ibang bagay na lang ako tumanaw ng utang na loob. Bakit? May utang na loob din naman ako sa taong bayan. Kung walang Diyos, wala kayo, wala ako sa kinalalagyan ko. Ngayon, masama ba na dinggin ko yung panawagan ng taong bayan? Yung taong bayan ang sumisigaw. Mali. Sila sumisigaw, nasigaw pa. Nagulat ako eh. Napanood nyo? Para akong asawang pinalayas sa bahay. Ito natin ito, kailan bumili? Bakit sila nangangamba? Bakit sila natatakot? Bakit sila nagagalit? Hindi naman sila may-ari ng pwesto na yan. Yan ay pag-aari ng taong bayan. At
kami empleyado lamang. At ang kontrata namin, 3 years. After 3 years, expired. Babalik ka ulit sa taong bayan. Magpaparino ka ng kontrata. Pag nagustuhan ng taong bayan ang trabaho mo, approve, renew. 3 years ulit. After 3 years, expired. Ganun talaga. In fact, ang katotohanan, kapag nagustuhan ng taong bayan ang servisyo mo, pwede ka pa niyang i-promote ng taong bayan. Tama po ba? Tama. At ang katotohanan din, na tayo, mga lulot-lol ako, ang isang leader, kapag naging magaling, mabisa, at efisyente, kahit hindi na siya makita ng taong bayan, iboboto sa ulit ng taong bayan. Hindi nagagalit sa akin kung ano-ano ang sinasabi. Dati, sa kanilang mga puso, isipan at mata, ako'y papuri-puri. Panay, papuri ng araw. Para kami nagsisimba araw-araw. Papuri sa papuri. Ngayon, lahat na yata ng masasakit na salita, sinasabi nila, bakit naman gano'n? Ako naman ba't hindi ako magtatampo? Tingnan ninyo na yan. Ayaw po ang umusga. Ang buong akala natin lahat na nasimulan na natin, itutuloy na lang nila. Kaya nga natin sila binuto. Tama mali? Bakit na mawawaglit na ako na wala? Binago-bago na nila. Una, ano ang una nilang binago? Yung pinakamalapit po sa akin. Una nilang binago, patungkol sa senior citizen. Tingnan natin ha. Tayo. Malulot-lol ako. Kapag payout, halimbawa, first quarter, payout ng pensyon, at wala ka sa araw ng payout, forfeited na yung first quarter mo. Tama? Hindi ba mali yun? Yung natin nila eh. Tingnan natin ha. Alalahanin natin yung mga nangyari. Wala pa naman kayo Alzheimer's. Wala. Hindi ba naman sa inyo dito eh. Inabot pa si Mayor Lacson. Kasi ayaw nyo kami, biligas na lang. Ibig sabihin, sa dinami-dami na nagdaan ngayon sa lungsod ng Maynila, first time kayong bumoto ng batang mayor. Dahil natin binaboto ng mga taga-Maynila na mayor, konti na lang ang birthday. Okay na. Ito na naman eh. For purposes of practicality, experience, and wisdom. Tama mali? Pero sumugal kayo. Bumoto kayo ng batang mayor. At yung batang mayor na yun, nagbigay, gumawa ng isang programa sa kapakinabangan ng mayaman, ng middle class, ng mahirap, may sakit, o wala, botante hindi, for the first time, lahat ng senior citizen, pantay-pantay, may allowance sa 500 buwan-buwan. Tama ba? First time nangyari yan sa kasaysayan natin. Sa hinaba-haba ng pamumuhay nyo sa Maynila. Tama ba eh? At pantay-pantay. At ang sabi ko lang, lulot-lol ako. Pumanatan kayo. Kapag hindi nyo nakuha yung first quarter, sa susunod na quarter, doble na. Tama ba? At hindi mo nakuha first quarter, second quarter, pagdating na third quarter, triple ka. Tama. Sabi ko pa, kasi may mga instances kapag hindi mo nakuha yung Enero, hanggang Nobyembre, pagdating ng Disyembre, maglulubi-lubi tayo. Enero, Febrero, Marso, Abril, Mayo, Junio, Agosto, Ganado kayo ha. Ang ibig sabihin, pag hindi mo nakuha simula January hanggang November,
nagulit, 6,000 ka. Pag dalawa kayong matanda sa bahay, 12,000. Kapag tatlo kayo, 18,000. Panatag na panatag yung matanda. Hindi siya nag-aalala. Eh ano ngayon ang nangyayari? Siyempre, araw-araw, nangangamba yung mga matatanda. Bakit? Hindi pwede umabsent. Eh, ang masama, hindi mo pa mahulaan kung anong araw ang payout. Eh, alam mo na mga matatanda, malalapot ang dugo niya. Maaga na gigising niya. Eh, pag nagising sa umaga sa kaba, saan niya pupunta? Chairman, balita. Alaw sa panay. Sawi. Uwi. Tulog. Gising ulit sa umaga. Saan naman pupunta yan? Chairman, ano na? Wala pa. No, wala pa. Muna. Namalas-malas mo, yung matanda, tinawagan ng ako. Lola, pasyalan mo naman kami sa Cavite. Nag-miss ka namin. Lola, pasyalan mo naman kami sa Bulangan. Nag-miss ka namin. Yung matanda, walang nagawa. Ako yung tumawag. Nagbakasyon. 2 days after, babalik ng Kahilo. Kaya. Chairman, ano na? Nakunay, nagkabigay ang kahapon, wala ka. Kailangan baguhin. Itutuloy na lang nila eh. Sa totoo lang, 500, kakarampot nga lang yun eh. But it's not the money. It's the act itself. It is a program. Kung gusto mong iparamdam sa mga matatanda mo, pantay-pantay kayo. Mahalaga pa kayo. Mahal pa kayo ng pamahalaan. 500? Nay. Oh. Yan, ikukwento ko yan sa susunod. Ito yan. Takot kayo. I'm about to say that because that's the second problem. Totoo yun. Pagkakita nyo, lilimandaan lang. Pinahirapan mo pa yung matanda. Sa totoo lang, real talk ha. Hindi ba naman sa'yo dito lilimandaan eh. Kaya lang itinatangos ko lang ng ilong ay sa tagal-tagal ko nagbabayad ng pamilya. Sa tagal-tagal ko namuhay sa Maynila. Sa inaba-haba na panahon ngayon ako nakaramdam ng gobyerno, prioridad ako. Lilimandaan lang, pagdadabot mo pa. Eh, minsan na pinagagalitan pa kayo ng anak niyo eh. Nay, huwag ka nang pumila dyan. Ang init-init. Ako na lang magbibigay ng 1.5. Ano sabi ng matanda? Ayaw ko ng pera mo. Gusto ko kayo, okay? Alam mo yung iyabang na lang? Yung ikaw yung nararamdaman mo ay may bilang ba ako? I still have value and importance to the community. That's the point of the program. O, Nay, totoo ba? Katulad ng sinabi ni Nanay, na kapag hindi ka na butante, wala ka ng pensyon. Tingnan ninyo, ulitin ko ha, paano yung ginawa natin? Ano sabi ko? Mayaman, pinaglas, mahirap, may sakit, o wala. Bakit isinama ko butante o hindi butante? Alam niyo ba't sinama yon? Bakit malayo pa lang inisip ko na magiging problema yon? Alam niyo bakit? Dahil yung matanda, patuloy na tatanda at tatanda, magkakasakit. At pag nagkasakit siya, hindi niya makakaboto. Pero tao pa, buhay pa, humihinga pa, mamamayan pa ng Luzon ng Manila dahil walang boto, walang pensyon. Wow! Lupin nyo din. Tatanda rin sila. Una-una lang yan. Mauna na sila. Kaya kung maiisip yun, ito mong ginanay. Ang mapabukas ka. Tingnan mo, talagang meron eh. Kasi makasasakit ka ng damdamin. Hindi siya nakakapagbigay ka ng ngiti, nakakapagpaluha ka pa. Bakit? Tumutulo lawin yung isa eh. Yung isa asawa meron. Dahil sa walang boto, 6 na taon, nakahirate sa karamdaman.
Hindi na nakakaboto. Di tanggal na sa listahan ng boto. Dahil wala nang pakinabang sa boto, walang pensyon. It was not designed that way. It was designed to give it equally. The intention is to show love and care. That's the purpose. Dahil ngayon walang boto, walang... Masakit yun. Sa inyo man mangyari yun. Kaya nga malayo pa lang, nung iniisip ko yung programa na yan, pinagpantay-pantay ko lahat. Para lahat meron. Di ba? Simple lang, di ba? Ano sabi ko? Edad. At sa Manila, tapos na. Wala nang ibang cheche-breche. Bakit? Para wala nang lituhan, wala nang tanungan, wala nang sakitan ng pagkamil, pantay-pantay. Kasi yung gobyerno, minsan namimili lang. Ito sa Manila, pantay-pantay. O naitay, totoo ba? Wala nang insure na gatas. Wala. Pinalitan daw ng siko. Talagang galit sa inyo. May bakit? Kaya kung kayo binibigyan ng insure para umaba buhay nyo. Ang binibigay sa inyo, diabetes. Para wala provision. Totoo ba? Wala na yung brown rice, black rice. Alam niyo ba ang story ng black rice? Napagalitan pa ako ng matanda dyan, muntik mapingot ang tenga ko. Kasabi sa akin ng matanda, ito, hindi mo na kami mahal. Bakit mo na? Yung hindi mo, bigas, pulibak. Ang itim-itim na, ang kulat-kulat pa, ang hirap ang lutuin. Siyempre, hindi mo naman masisisi. Ay, bakit po? Ay, yan po ang pinakamahal na bigas sa buong mundo. Gusto ko lang matikman mo, yung alam mo kumakain ka ng kanin, pero hindi ka kinakabahan kung tataas ang sugar mo. Kasi alam mo masustansya ang kanin mo. Yung kinakain ni Jaime Augusto Subel de Ayala, matikman mo man lamang. Yung mga iba ay, matikman ko din yan. Kaya na talagang makunat yun. Mahirap na talaga lutuin. Binababad muna. Pwede ko na eh. Nay, totoo ba? Yung cake, naging cupcake. Totoo? Tingnan niyo na yan. Pansinin niyo. Bakit parang pag-iisipin ninyo, masyado kayong sport. Masyado kayong nabigyan ng prioridad. Meron kayong reforming, usaptan, yung vitamins, insure, allowance, birthday. Pag Pasko, namimigay tayo ng Christmas box. Tama mali? Sa bawat pamilya. At sa loob ng pamilya, pag may matanda, may separate pa siyang regalo. Tama mali? Pag dalawa silang matanda ron, dalawa silang may extra regalo. Tama mali? Bakit natin nagawa yung pati birthday cake? Bakit? Kasi, konti na lang birthday nyo. Kamatayan yung pinag-uusapan, natatakot eh. Kaya na, doon din tayo pupunta lahat, una-una lang yan, hayaan natin sila mauna. Bakit? Kasi gusto mong iparamdam sa mga matatanda na mahal pa sila ng gobyerno, na may halaga pa sila, na priority pa sila. Kaya ito, minsan ako tatay na lang ako. Magulang din ako. Eh, minsan nga nasasaktan tayo ng loob ng kalooban natin ng mga anak natin. Dadaan yung anak natin. Aba, para lang na-estante ron, hindi tayo maligin. Hoy, tatay mo ako. Dito ako. Diba? Pero may isang bata kayong binotong mayor. Nandoon sa loton. Iniisip yung kapakanan niyo. Yung maparamdam sa inyo yung pagmamahal at pagbibigay ng halaga. Yun ang purpose nun. At ang masakit nito, nung ginawa ko yun, katabi ko sila, kasama ko sila, alam nila yung prinsipyo kung bakit ko yung ginawa, bakit kailangan baguhin pa. Itulog din pala ko eh. Nandiyan yan eh. Nag-i-exist yan eh. Una-una, hindi ko naman yan pera. Pera naman ang taong bayan yan. Diba? O, ngayon, may balita ako. May dala akong chismis. Gusto niyo marinig? Chismosa talaga. O sige,
Ang sabi nung nakaupo, bigla-bigla na, Oo. gagawin na raw 1,000. Ay, sabi naman yung isang kandidato, gagawin daw 2,000. Ay, alam niyo na nakakalungkot sa mga politikong to. Masyadong mababaw ang pagtingin sa atin. Akala nila, atat tayo kung magkano. Hindi man dahil ka, hirap-hirap kayo ibigay, 1,000 pa. Ito naman, real talk lang naman eh. Naiintindihan niyo ba kung bakit nila ginagawa kayo yun, no? Pagbigyan ninyo. Pagbigyan natin, ha? Pagbigyan natin, total, kwentuhan lang naman eh. Sabi nila, effective January. Narinig niya? Magbibigyan tayo ulit. January, February, March. Nomad ka, 3 buwan. Tama ba? Paldo. Kailan ang bigayan? Abril. Ano susunod sa buwan ng Abril? Ano meron sa Mayo? Mukhang alam niyo na ang dahilan, ano? Eh, panatag na ako. Kinakabahan ako, baka ma-juke yun. Hindi, basta ako na totoo, ha? Patanda na kayo. Alam niyo na ang tama at mali. Ako, I trust you. Sabi sila na sabi, walang pera, maraming utang, kaya walang gamot sa health center. Walang pera, maraming utang, kasi walang gamot sa ospital. Pero ngayon, nakapera, October. Gusto nyo pa lang gawin 1,000, sana pag upo nyo pala, kinuha nyo ng 1,000. Tay, kumain na ba kayo? Nasa kumain, hindi ba kumakain? Kumakain? Okay, magandala, lilipas din yan. O sige, umuwi kayo ng busog ng pag-asa. Sa pag-asa mo lang, mapusog kayo ngayong araw na ito. Sabihin ninyo sa inyong mga anak, mga mahal sa buhay, kamag-anak at kakilala at kapitbahay, may awa ang Diyos. Sa tulong ninyo, nakabalik tayo. Ipabalik ko ang lahat na nawala sa sitong-sitso. Pangalawa, tay, totoo ba? Kapag magpapacheck up sa health center, kailangan naka-online schedule ka pa. Social? Ano sweet looks? That doesn't make sense. Walang logic. Una-muna. Tay, wala ko. Diyan yung mahalata ng leader, hindi niya nauunawaan ang kataliwan ng kanyang nasasabi. Bakit? Online, schedule. Okay. Una, ano kailangan mo sa online schedule? Cellphone. Libre ba cellphone? Postgas ka. Pangalawa, ano kailangan mo? Load. Libre ba load? Postgas ka. Pangatlo, pinakamalapit. Hindi ka marang mag-online. Sample lang ito, sample lang. Just for the sake of conversation, ano pangalan niyo? Nanay Purisima. Sample lang ha, hindi ito mangyayari sa iyo. Halimbawa, isang araw, si Nanay Purisima, hinahapo. Apo
Apo, dali mo ako sa health center. Magpapacheck up ako, hinahapo ako. Kaya sabi ko ako, tumigil ka, wala kang online. Ano nangyari, ginana yung Luisima? Kunin mo ko. It doesn't make sense. Ang health center, when it was created, ang health center, ginawa yan sa prinsipyo na hindi ka naman para gamutin. Dahil kung may sakit ka, sa ospital ka dadalhin. Health center is to address your immediate healthcare needs. That's the concept of health center. Ano ibig sabihin? Halimbawa, gusto mo magpabakuna, laban sa pneumonia, o papakuna ka, health center. O gusto mo halimbawa magpa-check up, high blood ka, wala ka pang BP, o punta ka, health center. O halimbawa, yung anak mo, buntis, magpapacheck ka para kumuha ng calcium, ng iron, health center. Halimbawa, yung apo mo, may tulo, may luka, may muta, bumi, health center. Tama mali? Why change it? Walang logic. Bakit kailangan mahirapan ng tao? Nay, mga nanonood ako, I have to give credit where it's due. Noong panahon ko, at hindi ko lang panahon, yung panahon na sinundan ko, si Ella, si Alfredolin, Rico Atienza, Mel Lopez, Pagachin, Villegas, Lacson, lahat ang naging mayor sa lungsod ng Maynila hanggang magpasa akin, ang health center pinupuntahan ng tao 1-2. 1-2 sawa. Anytime na gusto niya pumunta, meron siyang reseta, may formin, losartan, pupunta niya sa health center, magbabakasakali, sana may gamot, sana may gamot, sana may gamot. Tama ba rin? Ngayon kailangan ko ba? Online, schedule, wow. Parang pupunta na St. Luke's. Susya, why change it? Tay, totoo ba? Tinanggal na raw nila. Eh kung di pa ako tatakbo, hindi nila tatanggalin. 2 years and 6 months, walang nakinig sa taong bayan. Nagtengang kawali sila. Kung di pa ako tatakbo, hindi tataasan ang pensyon. Kung di pa ako tatakbo, hindi tatanggalin ang online health center. Tapos nagagalit sila sa akin eh. Oh, Tay. O, pangalawang pag-asa. Naiuwi ninyo. May awa ang Diyos sa tulong ninyo. Ibabalik ko ang losartan, metformin, vitamins, at madaling access ng health center natin sa lungsod ng Maynila. Pangatlo, meron ko pangatlo na ito, kailangan kayo ang sumagot. Kasi pag ako lang ang nagsabi, bias. Siyempre, kalaban ako eh. Kaya lang may napapansin ako. Hindi ko alam kung napapansin nyo din. Tay, tulad ko lang ako. Napapansin nyo ba parang dumudugyol ko ulit ang Maynila? So hindi lang ako nakakapansin. Dumiling na. Tay, what happened to us? Umangat na tayo eh. Wala na naman tayo. Ngayon, tingnan yung nangyari sa atin. Tatakong taon lang ako nawala. Number 1 na tayo sa crime index sa buong Southeast Asia. Ano yung sabihin niya? Patayan, waldapan, petty crimes, droga, kadugitan. Ano nangyari sa atin? Nung araw, may gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw, may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Ang gobyerno ng araw, walang. Yes, why?
Because that's the only way. Gusto mo kasi iparamdam na yung mga tao, habang natutulog, habang humihilik, alam niya, at the back of his mind, meron pang gobyerno sa kalsada nila. May pamahalaan pa, nagmamalasakan sa kanila. Bakit naman tayo nagkaganyan? Tatatlong taon lang. Balik tayo sa zero. Ayan o, not Philippines. Tayo, pasiyasan nyo sa ako nito ha. Number 1 crime index, not Philippines. Ba't Manila? Alam niyo kung ano yung mga yan? Puro syudad yan. Ayan o, may Iloilo pa nga, may Cebu pa nga. Makati. Tayo na, ano? Top notch yan. Wow! Susyal! Panay, gusto niyo bang ibalik ang gobyernong mabilis kumilos? Then help me make Manila great again. Pangapat at panghuli, panghuli na. Kasi pag umabot ko ng alas 12, mag-aabono si Joey Uy. Joey. So Joey, baka naman. Hindi, kidding aside, this is the most important one. Why? Ito yung pera ng taong bayan. At napakalaga kapag ginagkasta ang pera ng taong bayan sa damdamin at isipan ng mamamayan. Tama ulit? Mga nanay ko, mga tatay, nalulungkot lang ako. Ito mga tatay nagpupuli-puli sa akin. Ngayon, sa mata nila, ako natin ang masama. At wala na sinabi, kundi mga masasakit na salita. Tay, lolo't lola ko. Ang sabi, nung nakaupo, si Yorme, maraming iniwang utang. Tama, narinig nyo na. Pero hindi nyo pa narinig sila kung ano ginawa nila ng 3 taon, ano? Pero narinig nyo yung problema. Tama ba rin? Si Yorme, maraming iniwang utang. Tanong, gusto nyo bang malaman ang sagot? Dapat lang. Pero nyo yun. Gusto nyo bang marinig sa akin mismo ang sagot? Dapat din lang. Bakit? Ang mga pamunuan, ang mga leader, dapat responsable siya sa kanyang ginawa. Kailangan yung panagutan yun sa mata at puso ng taong bayan. Di ba? Sige, ayaw rito tayo. Tayo. Taas ang kamay ng may anak dito. Ano ko, baka dalaga pa kayo. May anak kayo. May apo kayo. May pamilya kayo. Rito. Tayo. Kapag walang makakain ang pamilya niyo, gagawa niyo na paraan. Uy! Di nga. Itatawid mo. Iraraos nyo. Talaga? Tay. Totoo ba ang kasabihan ng isang ina o isang ama o isang magulang? Susubong na lang ibigay ng basa. Totoo yan? Ganun ba pagiging magulang? Ganda yung ginawa ko. Nung ako'y ama ng 2 milyong Manileño noong panahon ng pandemya. Tingnan natin. Tay. Nung nag-mayor ako, when you voted for me as mayor, I took the responsibility. I never complained. Wala kayong narinig sa aking reklamo na walang iniwan sa aking pera yung sinundan ko. Wala kayo nakitang daliri kung tinuturo ko sa iba. Why? Dinagin na ang mayor. Kakibat naman lahat ng problema. Problema ng kaban, problema ng syudad, administration, at problema ng taong bayan. Tama ba rin?
nakikinig sa akin na nagtuturo ako. First day, anong ginawa natin? Nililinis ko Maynila. Kinakaldag ko lahat ng mga tulogis. Natakot lahat ng mga tulogis sa Maynila. Naghahanap ako ng hanap buhay para sa tao. Pati matanda. Nagkaroon ng opportunity makapagtrabaho for the first time in history sa kasaysayan ng Maynila. O, umaangat na tayo. Dumadami ng negosyo. Nag-issue pa ako longest tax amnesty. 6 months. 6 months. Wala ng pera, nag-amnestia pa ako. Angat na tayo ng angat. Lahat ng ginagawa sa Maynila, ginawang DILG. Pangkalahatan. Ibig sabihin, ginagaya na lang sa Maynila. Umangat tayo. Boom! Tanda yan. Wala ko ba? Ano magkakaroon? Ano ang sinabi ko? Natatakot ang tao? Nangangamba ang tao? Ano sinabi sa Facebook ko? Tay, maglalakon mo eh. Bakit? Ang kaba ng tao, wasak ang ekonomiya. Nino? Ng Manila? Hindi. Ng Pilipinas? Hindi. Ng buong mundo. Ano yun? Walang ekonomiya, walang hanap buhay. Walang hanap buhay, walang trabaho. Walang trabaho, walang pizza. Walang pizza, walang chicha. Tama ba rin? Ano sabi ko? Nagpunta ako. Every Friday, nagre-report ako sa inyo. First time pinakakita ng gobyerno tuwing Biyernes, nagre-report sa taong bayan. Ano sabi ko? Tay. Malulot-lol ako. Kapag ng Maynila, umanatag kayo. Huwag kayong mangamba. Kayo matakot. Gagawa natin ang parang. Pag wala na akong maibenta, wala na akong mautan, nakita niyo itong rilo nito, ipatatas ako doon kay tambunting mga raos lang tayo. Ano na yung epekto? Buwan-buwan, sa Luzon ng Manila lamang nangyari, food box, bawat pamilyang magaling nyo. Hindi kayo isang food box, wala na din nga may isang food box. Tama ba rin? Isa lang, ang may tatapos ko ng ilong. Maglalakad ako sa Kahilom. Kahilom 1, Kahilom 2, Kahilom 3, o buong bandakan. Matapos ang ilong ko, kayo witness, walang nagutom sa lungsod ng Maynila noong panahon ng pandemya. Ano ba nangyari? Tayo lang ang tanging syudad. And I challenge anyone, including all the candidates in the country. Tayo lang sa lungsod ng Maynila ang tanging nakabili ng sarili nating bakuna. 500,000 vaccines or dosages. Tayo nakabili ng Remdesivir, Tocilizumab, Molnupiravir. Dang-dang libo ang isa, mabuhay lang ang bawat pasyenteng Manila. India nagkakaubusan ng oxygen. Pilipinas nagkakaubusan ng oxygen. Sa Maynila, bodeg-bodegang tangke ng oxygen para sa COVID-19 patient. Ay, maniniwala ba kayo makakagawa tayo ng ospital in just 52 days? 300 million worth ng COVID-filled hospital sa Loreto. Fully air-conditioned, fully embedded system for oxygen. Tay, habang kinakaharap ko yung pandemya, maitawid ang tao, mabuhay lang ang tao, magaraos lang ang tao. Habang inaharap ko sa kanan, ginagawa ko yung pinangako. Obligasyon kong top din yung bagay na sinabi ko. Hindi ako nagpawat sa pandemya. O dito sa kaliwa, anong ginagawa? Condominium 1. Condominium 2. Pinondominium 1. San Lazaro Residence. Bedouin Residence. San Sebastian Residence. Manila Science, 10-story fully air-conditioned public school. Albert Elementary School, 10-story fully air-conditioned. Magsaysay, Rosario Almar Elementary School. Hospital ng Manila, 10-story fully air-conditioned public hospital. Hospital sa Baseco, Pabay sa Baseco, Baseco Community. Manila Zoo, Lagos Nilag, and so on and so forth. For the longer term benefit ng bawat Manileno. Anong pandemya? Kaliwa, kinabukasan. Tanong,
Saan ko kinuha yung pera niya? Ano, hindi ko ako nila. I never complain. Why? Tatay ako. Ama ako ng syudad eh. 2 milyon bibigyan umaasa sa'yo. Tay, Nay, did you at least heard me o napakinggan niyo ba ako na nagreklamo ng pandemya? In fact, to be honest with you, at pwede niyo siya sa akin, 3 months, hindi ako umuwi ng bahay. 3 months, literal. Sa senior ako natutulog. Nag-iisip ako ng paraan. Ni singit sa pamilya ko. Never. Buti na lang may FaceTime. Buti na lang may Viber video. Buti na lang may technology. Other than that, sa bahay lang sila. Ako sa senior. Kaya nakikita nyo nakashort ako sa senior. Why? Kasi natatakot ang tao. Umaasa ang tao. Gagawa ng paraan na maliit yung sitwasyon ng ating bayan, ng ating syudad. O Nay, Tay, saan ako nangutang? Sa gobyerno. Ang labo mo naman kausap yun. Amerika nangutang, Pilipinas sa utang. Ikaw nangutang rin sa Pilipinas. Opo. Wala natin. Sino may-ari ng land bank? Gobyerno. Sino may-ari ng DBP? Gobyerno. O, madaling salita, imumuestra ko sa lahat ng dito. Para mas madaling maintindihan. Nakita niyo itong ulo ko? Hanggang pa. Yung buong katawan ko, yan ang gobyerno. 2 bahagi. Yung kaliwang bulsa, national government. Yung kanang bulsa, local government. Yung kaliwang bulsa, nandoon, national government financial institution. Land Bank of the Philippines, DBP, Paldo, 663, umaapaw pa ang pera. Sa Maynila, nga, walang laman. Anong ginawa ng ama ng Luzon ng Maynila ninyo? Dumukot sa kaliwa, dilipat sa kanan para makaraos ang mga bata. Ngayon ba niyo? Sabi ng mga dati kong kasama, yun daw ay mali! 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 Eh kung mali yun, mali din sila. Bakit? Eh kasama ko silang gumawa nun. Bakit kung araw tama? Bakit kung araw okay? Bakit nangingiti ang tao? Bakit hindi naprubahan? Tama ba? Sino ba ismayo na? Kung mali yan, sabay-sabay kami magbabayad sa taong bayan. Pero at least ako, masasabi ko, isa lang, kayo yung testigo. Ngayong araw na ito, dito sa Colombia, bumihin na tayong lahat. Buhay tayo, nakaraos tayo. Salamat. Yan, tay, may pakiusap lang ako sa inyo. Malamang ipatatawag din kayo. Malamang, meron lang akong pakiusap. Pwede ba makisuyo sa inyo? Pag sila nakausap nyo na, pwede ba pakisabi nyo sa kanila? Oh, kayo! Reklamo! Maraming utang! Oh, may pinasasabi si Yorme. Pag silayas na raw kayo dyan, siya na magbabayad ng utang. Pwede? That's your obligation. You don't point in leadership. Sometimes, you have to bite the bullet. O sa Tagalog, para mas madaling maintindihan. Sa pamumuno, o bilang ama, bilang ina, bilang magulang, minsan maasim man ang suka, kailangan mong inumin, mairaos mo lang ang iyong mga mahal sa buhay. Alright, tayo. Tanong, gusto nyo ba talaga ako bumalik?
Bakit sinachurot-churot nyo lang ako, ha? Di nga. Talaga? Isiyaw mo ulit? Taas nga kamay na gusto ko ulit! Brothers! Best man! Mamatay pa sila! Ayoko kayo madiscuss eh. Ngayon ka usap. Pero lang. O sige, ita. Gusto niyo akong bumalik. At least, pumanatan kayo sa akin yung mismo marinig. Dinidinig ko ang lahat ng panuwag niyo. And I have to be honest. Halimbawa, sa awa ng Diyos, sa gulo niyo, nakabalik tayo. Kailangan ko lang maging tapat sa inyo. Mabigat magsimula ulit. Gusto ko lang maging tapat. Hindi siya madali. Pero huwag kayo magalala. Nagawa ko na nga dati. Tama ba? Sanay naman ako sa cargo eh. Hindi ko magkahirap na buhay lang. Hindi mo naiwas sa akin. Kaya naman, may sikreto yun para magkagumpay tayo ulit na mabilis kumili sa gobyerno. Gusto niyo malaman yung sikreto? Isa lang ang request ko. Wala ko ibang request. Pwede ba? Straight. Uy, mga taga-Kailo. Steady lang kayo sa pagsagot. Baka mamaya, politiko din kayo. Tandaan ninyo, ang normal sa halalan, politiko na nga ako. Ngayon umaga ito, hindi na nga ako. Sisingilin ko kayo. Promise, straight? Kaya, tapos ang eleksyon, bibili ako ng dividendasyo. Bubuksan ko yan. Ngayon, kung may problema pa. Okay na ito. Sa inyo sinabi. After election, ako naman ang sinilin. Pwede? Nandito, Kusya, Elmer, Joel, Pa. Ano ba yun? Nasa Biblia ba yun? Talaga? Ayun, Mateo 24:11. Di ba na maraming kulang ang propeta at marami ang maliligaw nila? Kaya I am nothing against whoever, no? It's just that pagka ginagamit mo na religion mo at ikaw kunwari yung pastor at tatakbo kang congressman, tapos sasabihin mo, oh, first collection, second collection, o tapos sasabihin mo sa mga tao, oh, mga kasama, ito ang binigay ninyo, alay natin sa langit. Iya, hagis ko. Lahat ng babagsak, akin. Ako, basta ako, natulungan ko na sila. Ngayon, nakita natin yung mga kulay nila. Ako, buti nga, di pa lumipat sa inyo sa Pandakan, hindi naubos din ang lupa niya doon. Sa taon, naubos niya. Nay ko lang. Pwede ba? Ang ating congressman, Joey! Oy! Oh, ito naman ang vice mayor ko, may asin pa. Mukha lang siya 19. Naintindihan niyo na yun. Tako rin sa kuyan. Siya po ay may experience na. Hindi na po siya dalaga. Dalang-dala. Ang experience niya sa kanyang ama na maging vice mayor noong panahon na yun ay vice mayor bago naging mayor. Naalala niya lahat ng ginawa ng kanyang ama. Kaya maganda training nito na magiging vice mayor natin magaling. Chief Atienza! Promise is real. Naalala niyo mga pangalan nila? Naalala niyo? Kaya lang, baka makalimutan niyo, mga 160 days pa yan eh. Kasi hindi na lang natin ang kampanya. Total, sa Mayo, darating na ang araw ng pagbuto. Ang taong bayan magtatala na ng mga maliligtas. Okay, ito na lang. Para hindi nyo makalimutan. Total, dalawang grupo lang naman pagpipilian ninyo. Unang grupo, your choice.
matamis. Yung kabilang grupo, ladies choice. Kayo may sabi nga, hindi ako. Oh, siyempre, pagdating na ng araw ng pag-uoko, Mayo, mag-iito ka ng mga kandidato, mga may nasa eskinita, Kalihog, Boulevard. Naku, isa nga nilalaba kami sa mukha kamay mo, kakamay ka ng kandidato, mga kuha lang po. Tama rin. Pagdating ng kandidato, tanongin ninyo, no, kanino? O pag sinabi, doon sa kabila, gano'n nyo naman. Kandidato. Tao din. Pero sabihin nyo na lang, ganun ba, utoy? O sige, mga may kapatid, juga. May dumating ulit sa kandidato. Tanongin ninyo, no, kanino? Pag sinabi ng kandidato, Tay, your Miss Choice ko. Tay, your Miss Choice ko. Sagutin nyo agad. Ganyan niyo sila. Siyempre. Kahit talaga ka na, maliligtas ka.